Pagpapala po muli sa ating lahat, mga minamahal. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. This is from the Philippines. And we are now in part 8 of our topic, The Mystery of God in Jesus Christ, by which Jesus says, I am the Good Shepherd. Tayo po ay nasa ikawalong bahagi na ng ating paghatid ng Ebanghelyo ng ating pinakapaksa ang misteryo ng Diyos kay Kristo Jesus. Na sinabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastor. Mga minamahal, dapat po nating malaman na ang Biblia ay nagpapatutuo na ang Panginoong Diyos ay siya ay Espiritu. Juan 4:24, God is Spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu at ang magsisamba sa Kanya ay sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Juan 4:24. At ang Diyos na Espiritu, siya po ay banal, kaya po siya ay tinatawag na Espiritu Santo. He is holy, and thus He is called the Holy Spirit. At bilang Espiritu Santo sa Old Testament times, siya po ang Diyos na si Jehovah. Sa Salmo 23:1, siya ang mabuting pastor. Si Jehovah ay pastor na kinikilala ng mga Israelita. At sa kanyang pagpapastor ay sinasabi niya ito sa awit 95, versikulo 6 hanggang 11. Nang kanyang sinasabi, magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ni Jehovah na may lalang sa atin. Sapagkat ang ating Diyos, siya si Jehovah, at tayo'y bayan ng kanyang pastulan. At mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong diringgin ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong puso. At gayon din naman sa awit 100, talata 3 hanggang 5, alamin ninyo na si Jehovah ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Siya si Jehovah ang Diyos at siya ay mabuti. So mga minamahal, sa Old Testament times, pinapatunayan na ang Panginoong Jehovah, siya ang pastor na nagpakilala sa sambahayan ni Israel, na ang kanyang pinapastol ay ang angkan ni Abraham, Isaac at Jacob, at sila ang buong sambahayan ni Israel sa Old Testament times. At sa New Testament times ay ipinapakilala na ang Diyos na si Jehovah ay siya po ang Espiritu Santo na sinasabi ni Apostol San Pablo sa Hebrew Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 11. At ito ang nasusulat. Gaya nga ng sinabi ng Espiritu Santo,
Ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang, na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin, at 40 taon na nangakita ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito, at aking sinabi, lagi silang nangagkamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsipasok sa aking kapahingahan. Magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang panampalataya na naghiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. So ipinakilala ni Apostol San Pablo sa New Testament na ang Diyos na si Jehovah sa Old Testament ay siya ang Diyos rin ng Israel sa panahon ng New Testament. At si Jehovah, siya ang Espiritu Santo na bumaba galing sa langit. Ito naman ay pinapatunayan ni Apostol San Juan sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 34. Nang pagbaba ng Diyos na si Jehovah na siyang Espiritu Santo ay natupad ito sa New Testament times sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 34. Ito po ay sa kapanahunan ng pagbautismo sa anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Ito ang sinasabi. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ito yaong aking sinasabi, sa hulihan ko'y dumating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. At hindi siya nakikilala, hindi ko siya nakilala datapot upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig at nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu Santo na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. At siya hindi ko nakilala datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At aking nakita at pinatutuhanan kong ito ang anak ng Diyos. So sa Ebanghelyo ni Apostol San Juan, sa kapanahunan din naman na si Juan Bautista ay nagbautismo, ay dumating ang anak ng Diyos na tinatawag na Kordero ng Diyos. Nasabi ni Juan Bautista, ito ang Kordero ng Diyos na nagliligtas at nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya, si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. So dito minamahal, pinapatunayan ng banal na kasulatan na ang Diyos na siyang Espiritu Santo ay siya si Jehovah sa Old Testament at siya rin si Jehovah sa New Testament. At ang Espiritu Santo na si Jehovah, siya din po ang Ama ng bugtong na anak ng pangalan ay Hesus Kristo. At sa kalagayang ito, dito natin malaman ang misteryo ng Diyos kay Kristo Jesus.
na ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay bumaba galing sa langit sa kapanahonan ng New Testament times at ito ay tumahan sa kanyang bugtong na anak na ang pangalan ay Hesus Kristo. Kaya dito mga minamahal, isinugo ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo si Hesus Kristo. At ito ay natupad sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 21-23, na ito rin ang kapanahunan ng pagbautismo. Kay Hesus Kristo, siya ay edad 30. At pinapatunayan ng Biblia sa Lucas 3:21-23 at Lucas Kapitulo 4, versikulo 17 hanggang 19, na ang Espiritu Santo ay siya ang Diyos ni Hesus Kristo at siya ay isinugo ng kanyang Ama upang mangaral ng magandang balita ng kaligtasan. Lucas Kapitulo 4, versikulo 17 hanggang 19. At dito, pinapatunayan din ng Ebanghelyo ni Juan sa Juan Kapitulo 8, versikulo 29 hanggang 31, na ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay siyang nagsugo sa kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. So mga minamahal, ang Espiritu Santo na nagsugo na siya rin ang Diyos Ama ay tumahan sa katawan ng kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Kaya ito rin ang katuparan ng hula ni Isaias sa Kapitulo 61, versikulo 1 hanggang 2. Kaya mga minamahal, ang misteryo ng Diyos kay Kristo Jesus ay ang pagbaba ng Espiritu Santo ng pangalan ay si Jehovah at siya rin ang Diyos Ama ng lahat ng mga Israelita at ng lahat ng sangkatauhan sa magitan ng pangaral ni Hesus Kristo. Kaya nga sinabi ng Panginoon Kristo sa Juan Kapitulo 10, versikulo 11 hanggang 16. Ito ang sinasabi. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinabayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at ipinapangalat. Siya ay tumatakas sapagkat siya ay upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastor at nakilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Kaya dito mga minamahal, ang layunin ng pagpapahayag, the mystery of God in Jesus Christ, ay mismo ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay tumahan sa katawan ng bugtong na anak na ang pangalan ay Hesus Kristo. Na ang sabi ng banal na kasulatan sa Lucas Kapitulo 4:17 hanggang 19, na ang nagsugo kay Hesus Kristo ay ang Diyos Ama na siya ang Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay siyang nagsasalita sa loob ng katawan ni Hesus Kristo at ito ang lumalabas sa bibig ng anak na si Hesus Kristo. Kaya ang Diyos Ama, siya ay hindi nakikita dahil siya ay tumatahan
sa katawan ni Jesucristo. At habang nangaral ang Panginoong Jesucristo, ang nagsasalita rito ay mismo ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na nasa loob ng katawan ni Jesucristo, at ang kanyang tinig ay lumalabas sa bibig ng bugtong na anak ng pangalan ay Jesus. Kaya nga, nang nangaral ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang tinuturo ay kailangang marinig nila ang tinig at unawain nila ang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Dahil ang nagsasalita ay ang kanyang Ama na nasa loob ng kanyang katawan. At kung ano ang sinasabi ng Ama, ay siya rin naman ang kanyang sinasalita. Kaya, sabi ng Panginoon Jesucristo, sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 11, ito ang ating mababasa. Huwag maglumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. At dito naman sa versikulo 11 hanggang 13, magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di, kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroon sa Ama. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay luwalhati sa anak. Kaya ang sabi ng Panginoon Jesucristo, magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. So dito pinapatunayan, mga minamahal, na ang misteryo ng Diyos kay Kristo Jesus ay nang bumaba ang Espiritu Santo mula sa langit, at siyang Espiritu Santo ng pangalan ay Jehova, siya ang Ama ni Jesucristo, at si Jesucristo ay bugtong na anak ng Diyos na sinasabi anak ng Diyos, na ang kanyang pangalan ay Jesus. Ito rin ang katuparan ng hula ni Propeta Isaias sa Isaiah 9:6. Unto us a son is given, unto us, Isaiah 9:6, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Dito, mga minamahal, ang katuparan ng hula na si Jesus, na ang kanyang pangalan ay Yeshua, na tinahanan ng Diyos Ama, na siyang Espiritu Santo, na ang pangalan ay Jehova. Ang pangalan ni Jesus, siya ay ginawang Panginoon at Kristo. Ito ang misteryo ng Diyos. Ang pangalan ni Jesus ay siya ring pangalan ng Diyos Ama.
Dahil ang pangalan ni Jesus ay Yeshua, nang ibig sabihin, Jehovah ay tagapagligtas, at wala nang ibang tagapagligtas kundi sa pangalan lamang ni Hesus Kristo. Dahil ang pangalan ni Hesus Kristo ay siya ring pangalan ng Ama, na siyang Ama na walang hanggan at siya ang Diyos na makapangyarihan. Tandaan po natin ang misteryo, mga minamahal. Ang Kristo na siyang katawang tao ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang kalulatian ng Diyos. Ang Kristo bilang anak ng Diyos ay hindi Diyos, dahil siya ay nasa katawang tao. Ngunit, ang Diyos na siyang Espiritu Santo ng pangalan ay Jehovah, siya ang tunay na Diyos na tumatahan sa katawan ni Hesus Kristo. Kaya, nang sinasabi ng Panginoon Hesus Kristo na ako ang mabuting pastor, ang nagsasalita po ay si Jehovah, na siyang Espiritu Santo, na siyang tunay na Diyos, na siya ang Ama ni Hesus Kristo. Narinig ang kanyang tinig at lumabas sa bibig ng anak na ang pangalan ay Jesus. Kaya, nang sinasabi ng Panginoong Hesus Kristo sa Juan Kapitulo 10, versikulo 11 hanggang 16, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. At dito naman sa versikulo 16, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkaroon ng isang pastor. Nang ibig sabihin, mga minamahal, ang Diyos Ama na si Jehovah, na siyang Espiritu Santo, na siyang tumatahan sa katawan ni Hesus Kristo, ay siya ang nagsasalita mula sa loob ng katawan ni Hesus Kristo, at ang kanyang tinig ay lumalabas sa bibig ni Hesus Kristo, at nang sinasabi ni Hesus Kristo, ako ang mabuting pastor, ibig sabihin, ang Diyos Ama na si Jehovah at si Jesus na siyang pangalan ng anak na tawaging Ama na walang hanggan at Diyos na makapangyarihan, sila ay iisang pastor sa pangalan. Iisang pangalan na sinasabi, ako ang mabuting pastor. Kaya, ang mabuting pastor, si Jesus, na siyang si Jehovah, ay iisa sa pangalan dahil sa misteryo ng Diyos na ipinapakilala ng Biblia, na ang pagtahan ng Espiritu Santo na si Jehovah na siyang Diyos Ama ay nahayag ang Diyos sa katawan ni Hesus Kristo. Tandaan po natin, si Hesus Kristo sa kalagayang tao, siya ay hindi Diyos. Siya ay Kristo, larawan ng Diyos na hindi nakikita at kalulatian ng Diyos. Ang tunay na Diyos ay ang Diyos Ama, na siya ang Espiritu Santo ng pangalan ay Jehovah. Ang tunay na tagapagligtas ay si Jehovah. Jehovah is the Savior. Nang pangalan din naman ni Jesus ay Yeshua, na ibig sabihin, Jehovah is the Savior.
So that Jehovah's name is Jesus' name. That is the mystery of God in Jesus Christ. Iisa sa pangalan si Jesus at si Jehovah. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, before Abraham was, I am. Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. That is exactly the claim of Jesus, because Jehovah and Jesus' name is one. Kaya nga, ang sabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, I and the Father are one. Ibig sabihin, ako at ang Ama ay iisa. Ang nagsasalita ay si Jehovah na si ako nga, na siyang pangalan ni Jehovah, I am Jehovah. At lumalabas sa bibig ni Jesucristo ang tinig ang dapat nating pakinggan. Ang nagsasalita ay ang tunay na Diyos, na siyang Espiritu Santo, na si Jehovah, na siyang anak. Pangalan ng anak, na ang pangalan ng anak ay Jesucristo. Jesus is the name of the Son, and the name of the Son shall be called Everlasting Father. The name of the Son shall be called Mighty God. So, ang Jesus name ay Diyos na makapangyarihan. Ang Jesus name ay Everlasting Father, so that lumalabas sa bibig ni Jesucristo, I and the Father are one. They are one in name. At dito naman sa Juan Kapitulo 10, versikulo 11 hanggang 16, sinasabi naman ni Jehovah, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastor. Ang nagsalita dito ay ang Panginoong Diyos na si Jehovah, na siyang Espiritu Santo, na siyang Diyos Ama ni Jesucristo. At ang tinig ng Ama ay lumabas sa bibig ni Jesus. Kaya nang lumabas ang tinig sa bibig ni Jesus, ako ang mabuting pastor, ibig sabihin si Jesus at si Jehovah ay iisang pastor. Yan po ang ikawalong bahagi ng ating serye ng The Mystery of God in Jesus Christ. Tandaan natin, ang Kristo Jesus sa kalagayang tao ay hindi Diyos. Ngunit, sa kalagayang espiritu ng kanyang pangalan ay Jesus, which is in Hebrew is Yeshua, nang ibig sabihin ay Jehovah is Savior. Iisa sila sa pangalan. Jesus' name is Jehovah's name. And Jesus, who is the Good Shepherd, iisa sila bilang pastor. Tandaan natin, i-maintain po natin na ang misteryo ng Diyos ay sa pangalan sila iisa. Ang pangalan ng anak ay tawaging Jehovah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Rabanon Jr. from the Philippines. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen.